sa Fun in the Sun with Julian. Miss Jamie, may tanong ko lang po, no, saan po nagsimula yung Flow House? Flow House actually, it's built on around the sport of flowboarding. The sport of flowboarding, nagsimula siya sa San Diego. So we decided on a new sport to introduce to the Philippines, and this is flowboarding. Well, actually, ma'am, ma-share ko lang, no? The very first time na nag-try ako mag-wakeboarding, yung unang-unang sampa ko pa lang, unang-unang andar pa lang, yung bagsak na agad ako, so hindi ko na na-try. Siyempre, bago tayo sumabak sa flowboarding, kailangan muna natin mag-prepare. Of course, kailangan natin ng sunblock para hindi tayo masunog, okay? I'm really excited na matry itong flowboarding. So, let's go, guys! So, welcome to Flowboarding 101. Okay, so I'm here with Kuya Julius, Coach Julius, and Coach JV. Ano po ba yung mga kailangan nating dapat gawin bago mag-flowboarding? Sa clothing, sa babae, highly recommended namin yung rush guard. Naka-rush guard. Kasi nasa-strip off yung top nila pag medyo malakas kasi yung pressure. So ladies, bawal kayong mag-two-piece. Okay, kasi alam nyo na, baka matanggal lang kayo ng damit. So, bawal. Kasi syempre flowing water siya, so bawal talaga. Yun, ang rush guard katulad ng suot ko ngayon. Then board shorts din. Board shorts, yes. Sa bodyboard, ang ginagamit mo is, pag nakadapa ka, ang ginagamit mo is yung elbow mo. Ngayon, kung i-maneuver mo siya left to right, manggagaling yung weight dapat sa shoulders mo. Shoulders to elbow. So, ang mangyayari, kung ididina mo siya sa left, pupunta sa left. Kung ididina mo siya sa right, pupunta sa right. Kung gusto mo na mag-move forward, move backward, didina mo lang siya sa likod. Sa belly, sa tail ng board, tapos sa forward, didina mo siya sa nose ng board. Yung first, parang pinaka-challenge na nagawa ko was, bodyboard. Nakadapa ka pa lang. Yun, medyo hindi naman na masyadong nahirapan doon sa first parts. Position sa kneeling naman, kailangan lang huwag ka masyado mag-lean forward. Pwet mo, dapat inuupuan yung paa mo. From your knees nanggagaling yung weight. So pag inabot mo yung tubig sa right mo, pupunta ka ngayon sa right. Pag inabot mo yung tubig sa left mo, pupunta ka naman sa left. Yung second naman was yung knee board. Di rin ako masyadong nahihirapan doon. Though may times na nalalaglag din ako, pero ayun, kapag inulit-ulit ko naman siya, nagagawa ko naman. Ito na, yung pinaka-challenge eh, ikaw. Yung nakatayo na, so... Stand up from board. Stand up, ano na po yan? Flowboarding, stand up. Yeah, flowboarding na, flowboarding. For starters, syempre yung weight mo sa back foot mo lamang doon sa front foot mo. So 80% ng weight mo nasa back foot mo. Habang hawak mo yung rope, hindi mo dapat binibend yung arm mo. Kailangan nakadiretso lang siya habang naka-lean back ka. Pag bitaw niya, kailangan yung kamay niya as is, kung saan siya nakaposisyon, doon pa rin. Kasi ang tendency yung iba na nadadala sila ng tubig, tiniturn nila sa left or sa right, nagtuturn din yung lower body nila. Sumusunod yung board doon. So nawawala ngayon sila sa, sa stance nila. Yung stand-up position, medyo mahirap talaga siya kasi kailangan mong hanapin yung proper balance mo.
Pero hindi ka rin naman basta-basta sasampa dun sa tubig kasi aalalayan ka naman nila, saka may lubid naman. So, ngayon ay tuturuan po ako ni Kuya Julius sa mga ilang tricks. Yung first na trick natin ay tinatawag na boomerang. So, yung first trick ko was the boomerang. Yung boomerang na yun, kumbaga parang itataboy mo yung board away from you, tapos tsaka siya babalik ulit sa'yo. Hindi ako masyadong nahihirapan kasi itatapon mo lang naman, tapos kusa naman siyang babalik sa'yo. Yung next naman ay yung barrel, tinatawag na barrel. Ikot pa na talaga siya! Wow, may exhibition. Trick, yung barrel, yung sobrang nahirapan talaga ako kasi kailangan talaga ng puwersa, tsaka kailangan mong maibalik agad yung sarili mo sa tubig. Kailangan mo ng lakas. So, tapos na po ang aking pag-flowboard. Dun sa unang trick na tinuro ko sa'yo, nakuha mo siya perfect. Okay. However, dun sa pangalawa, medyo mahirap actually talaga yun. Mahirap siya. Like, 3 out of 10 people got it on the first run. Yung pangalawa talaga, yung talagang nahihirapan ako. But, yun na, it's worth the try din. Still worth the try. Yeah. All in all, it was really fun for me kasi hindi talaga ako into water sports, but at least na-try ko yung ganitong klaseng sport din. Yung pinaka nag-enjoy ako, yung nag-flowboard na ako kasi hindi ko in-expect na makakaya ko pala siyang gawin, like kahit mga ilang seconds lang. Kumbaga parang achievement na yun and fulfillment na rin yun for me. So that ends up our episode, and thank you guys for watching. Yay! Come on, guys! Sampa ulit!